Ito ang balitang tiyak ikagugulat ng lahat. Matapos kumpirmahin ng otoridad na may nahuling drug suspect sa lugar ng palasyo, President Marcos at First Lady Liza Araneta binuking ng ilang netizens. Mismo ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin ang kumpirma na totoo ang balitang sa loob ng vicinity ng Malacanang Complex. Nahuli ang 9 na suspect sa pagbebenta ng hinihina ng shabu. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang nagtip sa kanila mismo Presidential Security Group, kung saan pinangalanan si alias Laya at iyan ang di umano'y direktang nagbebenta ng shabu sa loob ng Malacanang. Kasama pa sa mga pinangalanan na naaresto ay sina Brian Bertina, Melvin Santiago, Freddy Nasio Jr., Esperanza Pulido, Joan Garcia, Ronnie Lau, Sulpicio Casiler Jr. at Leonardo de la Cruz Asa. Panoorin ang detalyadong report kung saan ngayon pa lamang hindi na makapaniwala ang maraming Pilipino sa exclusive report na kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa loob ng Malacanang Complex nahuli ang 9 na hinihinalang nagbebenta ng shabu. Panoorin ang full video. Mukhang wala nga raw takas mula sa katotohanan at hagupit ng kapalaran ang palasyo ng Malacanang, dahil sino raw ba ang mag-aakala na sa kabila ng pagiging elegante at sagrado ang lugar ng palasyo, dito'y mabubuko ang isa sa mga pinaka-di na tagong sikreto. Kapapasok lamang na balita na kinumpirma ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Security Group na mukhang mababalot muli ng kontrobersya at makakaladkad ang pangalan ni na President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos nang kumpirmahin mismo ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na sa lugar ng kinatitirikan ng Malacanang Palace nagkaroon ng drug den operation sa San Miguel, Manila ang mga otoridad at dito'y nakuha ang ilan sa mga hinihinalang parapernalya at illegal substance na ayon mismo sa ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang PIDEA, NBI at Presidential Security Group. Mukhang mas malalim pa ang mangyayaring investigasyon patungkol sa nasabing breaking news. Maraming netizen ang naging buzz sa naging revelasyon ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin kung saan kinumpirma nito na sa San Miguel, Manila, malapit sa Malacanang, nagkaroon ng drug den operation kung saan nakita na bukod sa mga hinihinalang gamit sa pagre-repack ng iligal na droga, tila nahuri din ang pusher malapit sa Malacanang sa Manila. Ayon sa kumpirmadong report mula sa Inquirer.net, Palace capture cohorts of alleged drug pusher in Malacanang. Palace on Thursday urged law enforcers to relentlessly pursue the capture of the accomplices of an alleged drug pusher arrested in Malacanang Complex. In a statement, Executive Secretary Lucas Bersamin said that the palace commends the National Bureau of Investigation, Presidential Security Group, Philippine Drug Enforcement Agency and police for the arrest of the suspect identified as Edgar Ventura, who goes by the alias Faye. In a statement last October 22, the NBI said they received information about Faye and certain Francisco Soriano Jr. or Juntot, who are allegedly involved in selling shabu and keep a drug den in San Miguel, Manila. Authorities conducted an operation on October 16, which led to the arrest of Faze. He was later brought to the NBI Dangerous Drugs Division office for booking and processing. They also seized 9 heat-sealed transparent plastic sachets containing white crystalline substances suspected to be illegal drugs. NBI said in a statement, the seized drug items were submitted to the NBI Forensic Chemistry Division for examination. The 15 individuals present inside the premises during the operation were also invited to the DDD office for drug tests. The NBI also said Ventura would be presented for inquest proceedings for violation of the Dangerous Drugs Act of 2002. Meanwhile, Juntot as well as others individual who are large will be charged with the same violation if found positive for use of shabu. Ayon sa kumpirmasyon ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin,
Tiniyak nito na mismong sa Malacanang complex nahuli ang ilang mga hinihinalang pusher at di umunay nagluluto raw ng illegal na droga base mismo sa exclusive report na inilabas ng ilang mga media outlet at news magazine online. Sa pagkikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency, mga pulis, National Bureau of Investigation at ng Presidential Security Group, tiniyak mismo ng Executive Secretary na totoo ang balitang ito at hindi gawa-gawa o imbentong kwento. Sa katunayan, tila nakumpirma rin na may hinihinalang nahuling shabu sa loob ng mga nasabing premises at ang ilan pa rito ay tila nakapakete na at selyado pa. Matapos lamang ang balitang ito, pinutakti na ng samot-saring komento at batikos ang first family na sina Bongbong Marcos at Liza Araneta Marcos kung saan ayon sa kanila wala raw tilang imposibleng hindi ito alam ng mga nasa palasyo lalo't mismong sa Malacanang complex na huli ang ilan sa mga di umano'y hinihinalang pusher ng mga illegal na droga. Base mismo sa kanilang mga naging trending comment posts sa iba't ibang social media platforms, pustahan tayo, babalik rin na naman yan at ituturo na naman yan sina PRRD, Senator Go at Senator Bato. Cooking show in Malacanang. See, look for the mastermind. Pulboron Pantry anang first addict family yan. Wow! Sa loob ng palasyo talaga? Grabing mga bangag. Nakakahiya, sa palasyo pa talaga ang raid. Nimal, nasa loob na. Papaano amo nila number 1 na addict? Narito pa ang isang controversial post ng isang netizen online kung saan pinag-usapan matapos itong magbigay ng kanyang pahayag patungkol sa tila lumalalang sitwasyon ng iligal na droga sa Pilipinas magmula nang maupo si President Bongbong Marcos. Ayon sa kanyang trending comment post, okay, this is getting exciting. Wala nang pinipiling lugar. Nakakahiya na masyado ang gobyerno. Palala na ng palala. Imagine, a huge drug den in San Miguel, Malacanang? Ano ang ibig sabihin nito? Sila-sila ang naglulutuan ng droga? Para malapit at abutan na lang ang mangyayari. Ang taray ha, hindi na kailangan ng runner. Along the street, you can sip. Grabe, mga nasa Malacanang, ang tatahimik, mga walang imik, mga bangag. This is just a true testimony na talagang talamak ang bentahan at nagkalat na naman ang mga adik. Iba na ang gobyerno ngayon, masahol pa sa panahon ni Abnoy. Imbes na maging tagapagtanggol, mukhang sila pa ang protektor. No wonder kung bakit malakas ngayon ang loob ng mga pusher. Kawawang Juan de la Cruz. Saan kaya pupulutin ang mga Pilipino under this mga government? Unquote. Noong una, halos hindi maniwala ang maraming netizens kung totoo ba ang balitang ito kung saan mismong sa San Miguel, Malacanang, Manila nahuli ang ilang mga hinihinalang pusher at hinihinalang lugar ng mga drug den ay mismo sa exclusive report na inilabas ng PIDEA, NBI at ng Presidential Security Group. Ngunit nang ito'y kumpirmahin mismo ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin, tila dito na binatikos ng maraming Pinoy ang first family na si Liza Araneta Marcos at President Bongbong Marcos na matatandang magpakailang beses nakaladkad ang pangalan dahil sa di umunay paggamit raw ng ipinagbabawal na gamot. Pagtataka ng maraming netizen online, sa dinami-rami ba naman raw ng lugar, bakit pa nahuli sa loob ng Malacanang complex ang mga di umano'y hinihinalang pusher at gumagawa ng di umano'y ipinagbabawal na gamot? May ibig sabihin raw ba ang lahat ng ito lalo't hindi nalalayo ang lugar ng San Miguel, Manila sa mismong tirahan ng Pangulo? Biro ng ilang netizens online, ang taray daw ng ganitong eksena lalo't malapit na lang ang abutan at hindi na kailangang bumiyahe pa ng mga di umano'y nagdudurog na malapit sa lugar ng palasyo. Ang mga ebidensya at parapernalyang nakalap nga raw sa isang kwarto sa di umano'y drug den sa San Miguel, Manila ang siyang magiging buhay na ebidensya na nangyari ang operasyon malapit mismo sa palasyo ng Malacanang. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos kumpirmahin
ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na bukod sa mga pusher, tila nahuli rin ng otoridad ang mga di-umani outlet at mga nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at sabay-sabay na aresto sa Malacanang Complex. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below.